Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay papunta sa Serepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot na panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay. At pagkatapos magluto ka ng para sa inyo, sapagkat ganito ang sinasabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroong matinding tag-init noon sa lupain ng Israel dahil sa parusa ng Diyos sa mga Israelita na sa halip na sumamba kay Yahweh, ang tunay na Diyos, sumasamba sila sa mga Baal, mga Diyos-Diyosan. Mga 3 taon nang walang ulan, kaya natuyo na ang mga batis at namatay na ang mga tanim. Si Propeta Elias na pumunta sa Sarepta, na isang lungsod na nasa labas ng Israel. Nakita niya doon ang isang balo na namumulot ng mga sanga-sanga. Humingi siya ng kaunting tubig. Tandaan natin, tagtuyo noon. Kaya hindi madaling maghanap ng tubig. Pero umalis ang balo upang ihanap siya ng tubig. Humingi din siya ng kaunting tinapay. Ipinagtapat na sa kanya ng balo na walang-wala na silang makakain ng kanyang anak. Ubos na ang kanilang arina at langis. Naghahanap siya ng sanga upang magluto ng huling makakain nila at mamamatay na sila. Ano kayang damdamin nila na ito na ang huling pagkain nila at mamamatay na sila sa gutom? Pero nag-insist si Propeta Elias na iluto muna siya ng tinapay bago sila kumain. Kasi, at dito nangako siya, hindi mauubusan ng arina ang kanyang tapayan at ng langis ang kanyang lalagyan. Tandaan natin, ito'y isang balo na hindi Israelita, isang pagano. Pero naniwala siya sa salita ni Propeta Elias. Bago sila kumain ng kanyang anak,
pinakain muna niya ang propeta ng Diyos. Hindi siya binigo ng salita ng propeta. Hindi nga sila nawala ng langis at ng arena. Nakakain silang mag-ina hanggang dumating ang ulan. Makikita natin dito ang malaking generosity at pananampalataya ng balo. Kahit na mahirap tulad ng paghanap ng tubig sa panahon ng tag-init, ikinuha niya ng tubig ang propeta. Kahit na huling pagkain na lang nila ng kanyang anak, pinakain muna niya ang propeta. Naniwala siya sa pangako ng propeta ng Diyos. Madaling magbigay kung mayroon naman maraming pagkukunan. Pero heroic ang ginawa ng balo. Ang huling pagkain niya ay ibinahagi pa niya. And God cannot be outdone in generosity. Pinagbigyan sila ng Diyos. Hindi sila naubusan ng pagkain. Sana ganun din tayo ka-generous. Hinahamon din tayo ng Diyos na magbigay tulad ng pagbibigay ng ating tithes. Hindi lang tayo nagtatiting ng ating pera. Nagtatiting din tayo ng ating panahon para sa Diyos. Para sa iba, mas madaling magbigay ng pera kaysa magbigay ng panahon. Pero maniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Marunong siyang tumingin ng utang na loob. Buksan po ninyo ang aking puso, Panginoon, na maging mapagbigay. Maging generous lamang ako kung ako ay may malaking pananalig sa iyong kabutihan. Palakasin mo po ang aking pananalig. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.